One. Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Ministries Canada at ng Light of Messiah Sorsogon Ministries. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion ngayong linggo na ngayon po ay nakatutok tayo sa aklat ng Exodus. Sa Exodus pa rin tayo. Okay. Exodus. Aklat ng Exodus, chapter 10, verse 1 hanggang chapter 13, verse 16 na may pamagat na go. Ang ibig pong sabihin ay come or lumapit. Or go. Oh, come or go. Pareho ang isang Hebrew word lang siya. Okay. So ako po yung lingkod ni Sir Debbie Ferrello with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So sa hapong ito ay ang ating portion, Torah portion ay pagpapatuloy ng mga pangyayari ng nakaraan kung saan na pakinggan po natin yung mga iba't ibang mga plagues o mga salot na pinadala ng Panginoon upang patunayan niya sa Ehipto, ganoon din sa Israel at sa buong mundo na siya ang tunay na Diyos na kaya niyang labanan lahat ng Diyos-Diyosan ng ng Ehipto. Okay, so ang portion po natin ngayon ay naano ko yung aking nakatutok po yung title ng ating Torah portion na sa unang verse ay mababasa natin na ang katagang, Then the Lord said to Moses, Come, sa Hebrew, Bo, come to Pharaoh for I have hardened his heart. Yeah. Ayan, bakit kaya dati nang matigas ang puso Puso. Ni Pharaoh. ni Oh. Pharaoh, yet lalo pa niya Ano? pinatigas. Pinatigas So, talaga niya. alamin Matigas natin, lang naman eh. Di tinuluyan na. alamin natin po yan at ang iba pang mga sunod-sunod pa na mga salot na pinadala ng Panginoon hanggang sa makarating tayo sa pinakalas na salot na mas matindi na pinadama ng Panginoon kay Pero at sa bansang Ehipto. Bago po tayo magpatuloy, hilingin ko si Brother Richard para sa paunang panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo, sa Wow Smile Radio. Salamat Panginoon sa opportunity na maihayag ang inyong salita, ang inyong parsya, Bo, o ah, pumaroon o pumarito, come or go. Covering Exodus chapter 10 verse 1 hanggang chapter 13 verse 16. Panginoon, nawa ang inyong salita ay maihayag, ang inyong katotohanan ay mai, ah, ipaliwanag sa mga kapatiran na naghahanap ng inyong katotohanan. Ah, sa inyo po ay binabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, Parsha Bo, no, Sister Deb? Yan. Ang portion natin ngayon ay magtatalakay ng 8 salot na pinadala ng Panginoon. Yeah, Kadugtong nung yung pangwalo, nakaraan. 8, 9, 10, yung last three. Nine. 8, 9, Last three. oh, last three. Oh. 8, 9. Kasi Okay. first seven yung last parsha, Mm. ngayon yung last three. Yung locust, tapos yung darkness, yung kadiliman, tsaka yung death of the firstborn, yung namatay ang mga unang anak na lalaki ng Pharaoh Yeah. hanggang mga opisyal ng Ehipto, pati mga common na tao, pati mga prisoner, Sister Deb. Actually lahat ng mapa animals. Yung firstborn son, firstborn na male, kahit sa mga animals. Basta wala silang yung ah, markang dugo sa kanilang doorpost. No? Kanilang Ito. door to.
Oh, yun. Ito, Sister Deb, ano? Yung itsura nun, um, yung itsura ng pinto, ganun, ano? Sa Hebrew letter, Sister Deb, Chai, it's life. Kaya Mm. sinabi ng Panginoon din, I am the door. Di ba? Kaya ano eh, connected yan eh. Kung sino pumasok dun sa door na yon ay Oh, maliligtas. Oo. Kaya nga sinabi niya, napakakitid ng daan papunta dun sa ano na yun eh. Kaya iilan lang ang makakahanap nito. At oh, malawak ang daan patungo sa okay. um, So, Brother Richard, ayan. yung ano natin, I think yung sinasabi mo yung tungkol na doon sa first Passover, unahin muna natin yung Yes, siguro yung ano. oo. Yung, Medyo excited ako doon oo, sa mga salot na pinadala, oo. last na salot na pinadala ng Panginoon. Oo, yun ang ano. Very quickly lang yung locust na pinadala niya, talagang na ano rito si ano eh si Pharaoh eh, na damage siya ng economically tsaka ano talagang wipe out lahat ng Total, Philippines. Oo. total wipe out. Oh, wipe out tapos diring-diri sila sa ganon. Mm. Parang death para sa kanya yun. So sinabi niya na kung maaari ipag-pray siya na ano nagkasala siya, pag-pray mo ko one So last time. dahil doon nakita ni Pharaoh yung kamalian niya. Yan, no. Pero And dito then, makikita na consistent ano ang katuruan sa Torah hanggang sa Brit Hadashah sa Messianic writings na tinatawag nilang New Testament na sabi ni Yeshua, love your enemies and pray for those that persecute you. Ito si Moses, pinipersecute ni Pharaoh, pero ipinag-pray pa niya kasi nagre-request nga ng prayer, no? So, pinag-pray niya, inalis naman ng Panginoon kasi pinakikinggan niya ang prayer ng mga oh. righteous people, no? Kaya lang, di na nabawi yung buhay nung anak niya, Hindi na. firstborn niya. Ganun talaga. Ah, Yeah. so, ang nangyari, pero yun ang yung pang number 8, yung locust. Tapos nagbago na naman ang isip niya. Locust, okay. Oh, Hindi pa pala, yung last Oh, plague pa lang tapos sinasabi. yung ang pang number 9 na ano yung kadiliman, no? Yung kadiliman Darkness. na mararamdaman mo yung dilim. Isipin mo yung dilim may bigat, may weight. Mararamdaman Mm. nakakatakot yung gano'n, ano? Kasi 'di ba, dilim parang ano lang absence of light eh. Pero ito, yung kadiliman niya parang may Mm. mabigat, nararamdaman mo. Kaya Ang nakakatakot. tanong ko, Brad, Mm. tanong ko, paano kaya ito ginawa? Tinakpan ba niya yung araw? Yung sun? It's siguro it's more than that kasi nafi-feel eh. So ibig sabihin talagang Mm. may ano talaga na kumbaga parang may element talaga na dumilim eh. Na parang kumbaga imagine natin yung pusit, di ba? Yung pusit na nagdilim sa ano. Hindi lang siya tinakpan niya yung ilaw kundi talagang mayroon siyang element na nagko-cause ng darkness, ano? Na nafi-feel. At ito mga kapatid, mga kaibigan, mangyayari ulit sa end times. Sa Book of Revelation yan, ano? Pero kung saan ang kaharian ng Mm. Antichrist, dun lang may kadiliman. Pero sa Goshen, sa mga mananampalataya, saka dito sa Israel, walang dilim. Yan ano. Sila lang ang may dilim. So, Sila lang, hindi talaga niya, hindi niya tinakpan yung araw. ng araw, tinakpan lang Yung yung parte yung lang ng yung staging. Egypt lang maliban lang sa ano sa Okay. Goshen, Okay. sa Kasi, Goshen. napansin ko lang, Brad, kasi kung yung araw nga naman ang inano niya, ginamit niya para dumilim, maraming mamamatay agad. Oh, lahat Dami-dami agad. damay, lahat damay. Damay lahat. Oh. Ito may ano may parang kinover sila. 8 minutes daw eh. 8 minutes daw bago ma-feel yung kadiliman kapag nawala yung araw. Kaya Pag napundi. Hindi, ano? So, Okay. yan ano? Hindi, kasi maski sa gabi, gabi, di ba, madilim, walang ilaw, hindi mo naman nafe-feel eh. Siya nararamdaman eh. So, parang may element talaga na parang 3D siguro na Tinak, parang parang tinakpan siguro sila. wala talagang makita eh. Palibot nila. Oo, so it's something na nakakatakot na ayaw nating No. ma-experience, no? Kasi Yes. ayaw natin ma-experience yun. Ngayon, ang pang-sampu na ano niya, na judgment ay yung tungkol sa pagkamatay ng mga firstborn sons, no? So makikita natin dito
na ang commandment ay binigay niya sa mga believers, sa mga Israelites. Mm. Pero maraming mga mixed multitude ang hindi namatayan kasi Oo. nakita Ang nila nalaman yung ano. sila eh. Sumunod din sila, Kaya gumaya sila, gumaya. nagpaya rin Oo. sila, nakilagay din sila ng blood So naligtas sila, no? Kaya ito, mapa-believer o mapa-Jewish o mapa-Israelites o from the nations, kapag kinip natin ang commandment ng Panginoon, yung mga kautusan niya, ay Yes. maliligtas tayo. Maliligtas Nadadamay. tayo. Nakukuha natin yung mga pangako ng Panginoon. Yun, no? Kasi pag sinabi niya, nangyayari. Yan, no. So, yan ang isa, no? Tapos pangalawang gusto kong i-point out dito, no? Ay yung sinasabi ng Panginoon na siya yung mag-i-initiate ng judgment. Sabi niya, binibigyan niya ng instruction tungkol sa Mm. Passover. Ah, regarding dun sa anong dapat gawin para hindi sila mamatayan, no? Una, naglagay nga sila may mga certain elements, Sister Deb, dapat Mm. 1-year-old lamb. Di ba? 1-year-old Mm. lamb na ano Bata pa. na ano siya yung maayos, hindi yung parang reject. Anong mangyari kung Malinis. kung reject ang nilagay nila? Baka most likely hindi sila rin naligtas, di ba? Or kundi naman ang ginamit Oo. nila dugo ng baboy. For example, maililigtas, Oo. di ba? O dugo ng baka, di ba? Hindi So na. hindi, di ba? Kinakaligtas ang dugo ng baboy. Hindi dinuguan ng abutin, no? So, iyan pinagbabawal, no? Anyway, yun na kailangan sundin yung utos exactly. Pangalawa, kung kailan niya gagawin, no? Pangatlo, paano gagawin? Kailangan maglagay siya sa doorpost at saka sa lintel. Paano kung hindi Mm. nilagyan ng lintel, yung doorpost lang? Hindi ka pa rin maliligtas kasi kailangan kumpleto ang instruction, no? Ngayon, pang-apat, wag daw lalabas. Umaga na ka na lalabas. So, kapag lumabas ka in the time na hindi ka pa dapat lumabas, malamang mamamatay din. No? So ito yung mga bagay na intindihin natin. Kaya nakaligtas ang mga Israelitas at ang mga mixed multitude ay dahil sinunod nila ang utos ng Panginoon, lahat ng utos ng Panginoon. Yung hindi yung Mm. kalahati lang o three-fourths lang or 99.9% lang. Dapat 100%. Kung hindi rin sila maliligtas. Ano? Ngayon, dito, makikita natin na sabi ng Panginoon, mag-i-execute siya ng judgment. Pupunta talaga siya. Pero hindi ang Panginoon mismo ang pumapatay. Ang sinasabi niya, kapag nakita niya na ang isang bahay ay ang kanyang pinto ay may doorpost na may dugo, ay hindi niya papapasukin ng ang destroyer, yung si kamatayan, hindi niya papapasukin. Oo, sabi niya, huwag kang papasok diyan. So, yung kasunod na lang. So, kaya ang intindi ng kasi ang Hebrew word ng ginamit ay Pesach, no? Pesach o Pesach. Ngayon, ang translation ni William Tyndale diyan ay Passover. Kasi hindi naman talaga niya alam ang Hebrew. Pero in reality, Pesach o Pesach is actually it means he has mercy o naawa siya. Yan ang ibig sabihin nun. Tapos ang mercy ng Panginoon ay nakukuha lamang natin kapag tayo sumusunod sa utos niya. Mm. Yun ang mercy. Kapag hindi tayo sumunod, bakit naman tayo bibigyan ng mercy? Dahil arrogante tayo Di ba? Mm. God resists the proud but gives grace to the humble. 'Di ba? So Mm. yung humble, ito yung mga taong sumusunod sa utos ng Panginoon. They are humble enough to follow God's commandments, no? So ngayon, Mm. with that, may mga instructions ngayon kung anong gagawin, ano? Pero again, before we go there, gusto kong i-point out itong isang bagay na napaka-importante, no?
Mm. Ito yung sabi niya, um, sabi niya sa Exodus chapter 12, verse 12, no? I will pass through the land of Egypt this night, and I will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt. Pati mga gods of Egypt, tirahin niya. Tapos sabi niya, I will execute judgment, for I am the Lord. So ngayon, yung ano ron, uppercase pa nga yung Lord kasi yan name talaga ng Panginoon, no? Pero ang gusto kong emphasize na sinabi ni Yeshua sa John chapter 5 verse 22, sabi niya, the Father judges no one, and He gave all judgment to the Son, so that all will honor the Son as they honor the Father. So therefore, ang nag-execute ng judgment dito ay si Yeshua. Tapos Mm. sinabi niya, I am the Lord. O, di ba? So, yan ang wala nang ano dyan ng declaration. Saka ang ginudge niya, hindi lang yung tao, kundi pati mga gods of Egypt, no? Ngayon, darating ang panahon, mga At kapatid, isa pa kaibigan. ba, Uh, yung kasama doon sa judge, sa magja-judge, yung hindi sumunod. yan, Pwede yun rin talagang, sabihin natin may Israelites na hindi sumunod. So, na-judge sila. magja-judge din sila. Oh. Because, dahil sa hindi sumunod sa instruction. Yan, So, dito, kaya darating ang panahon, mga kapatid, mga kaibigan, na pag nag-execute ng judgment ng Panginoon, pati mga gods, no? So, in the future, Mga in, Diyos-Diyosan. yung mga gods ng mundo, i-execute din ni Yeshua ang judgment niya. Si Yeshua kasi po ang nagja-judge, ano? Si Yeshua ang executor ng judgment. Siyang judge and executioner. Yun. So, malinaw yan. Kasi ang Father, hindi siya nagja-judge. Ang Son lang ang nagja-judge. Binigay ng Father ang lahat ng judgment sa Son para i-honor daw natin ang Son as they honor the Father. Ibig sabihin, dapat ang honor ng Son is the same as they honor the Father. So, Yun. As pag we honor in-honor the ang Father. anak, no-honor ang ama. Yan. Pag in-honor mong ang anak, Yung na-honor mo anak, ang ama. oh, Pero kung in-honor mo ang ama at hindi mo in-honor ang anak, hindi mo rin in-honor ang ama. hindi kasama. Kasi, Oh, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. yan. No one comes to the Father except by me. Ngayon, paano naman kung ang ino-honor lang si Yeshua pero yung ama hindi rin pwede yon. Kasi ang si Yeshua Yeah. napaka-passionate sa ama, sa ama natin na nasa langit, ano? Kaya nung Mm. ano yung Passover din yun, Sister Deb, eh. Yung sa templo, Yeah. pinagtatapon niya lahat ng mga ano, galit na galit siya. Sabi niya, ginagawa niyong bahay ng mga magnanakaw ang bahay ng aking ama. Galit na galit siya, eh. So, ang ibig sabihin niyan, kapag hindi natin inonor ang ama, ang katapat natin si Yeshua, nakakatakot. Nakakatakot. Kasi, ah, Tapos, Brad, mm, meron ding group akong nalaman na hindi nila in-honor si Shua. mm, They go straight sila sa ama. oh, Yun nakakatakot ayun, kasi iisa lang ang daan. John 14:6, sabi niya doon, I am the way, the truth, and the life. No one can come to No the one Father comes. except through me. Napakalinaw nun, ano? Kaya, Kaya lang, hindi sila naniniwala nga, kaya diretso sila sa ama. yun ang problema. Tapos, lagi pa nilang binabanggit ang pangalan ng ama hanggang sa hindi na siya nag-glorify. Yung pangalan niya, Uh, nalalabag na yung ano na, nagiging utos. ano na, in vain na. Uh, In vain na. do not, yeah, Do not bring the name of the Lord in yung vain. in vain. Kasi sabi nga niya sa third commandment, for I will not hold him guiltless, the one that brings the name of the Lord in vain, sabi niya. So nakakatakot, ano? At sabi nga sa Mm. book of Hebrews, it is scary to fall in the hands of the living God. Yun ang nakakatakot. Ngayon, how will you fall in the hands of the living God? Si Yeshua ang nag-execute ng judgment. Si Yeshua yung kalaban mo. Ngayon, gaano ba ka-powerful ito si Yeshua? Aba, hindi natin alam. Kasi sabi ni Yeshua, ah, ang Father lang ang nakakaalam tungkol sa Son.
Ang nakakita lang sa Mm. Father ay yung Son. Sabi niya, no one have seen the Father except the Son, and no one knows the Son Mm. except the Father. So ibig sabihin, ang extent ng power ni Yeshua is only known to God the Father. So wag Mm. nilang iismulin dahil may kalalagyan, nakakatakot, no? So susundin natin ang Panginoon. Yan ang isa diyan, no? Sa pati gods ng Egypt, ini-execute niya, Sister Deb. And fast forward later on, kung babasahin natin ang Book of Daniel, nakita rin ng vision ni Daniel ang Son of Man, si Yeshua rin. Aatakihin niya Mm. ang Prince of Persia. Yung nagkidnap kay Archangel Gabriel. 21 days kinulong si Gabriel. Siniligtas lang ni Archangel Michael. Actually, sorry hindi sila mga archangel. Mga ano sila, mga seraphim or Okay. cherubim actually. They're above Cherubim. the archangel. Mga powerful pero powerful din yung Prince of Persia. Hindi siya tao hindi tao 'yan. It's entity. Ngayon si Yeshua lang ang kumalaban doon natalo na. Hindi na natin naririnig yung pangalan ng Gods of Persia kasi siya ay Mm. naano na. Na-wipe out? Wipe out na Na-wipe out? na ilagay na siya doon sa pinakamalalim na abyss, no? So Mm. doon ang kalalagyanan nila. So we have to honor the Son as we honor the Father, no? Anyway, ito yung mga commandments, no? Unang-una yung appointed time, yung tamang time. Sabi dito, yung first month is month of Nisan. And during the time, it is known as Abib, no? Alam ng mga tao kasi nga dahil sa Egypt, Abib yan, pero actually in Hebrew, Nisan, no? Yun ang first of the month. Yun ang physical New Year, Sister Deb, no? Ngayon, Mm. meron silang spiritual New Year, yung seventh month, yung Tishri, no? Seventh month yon. So, ang New Year, yung first day of the seventh month. So, ito naman yung spiritual New Year. And it is believed by the sages, dahil na rin sa account ni Job, or actually, it's account ng Panginoon yon sa Book of Job, na sinasabi niya na ang mga angels on that day shouted for joy. Ibig sabihin, sa Hebrew nakalagay doon, Yom Teruah. Nung binild daw ang mundo, nagkaroon daw ng Yom Teruah. O di na-build yung mundo sa Yom Teruah. New Year. O New Year. Mm. Yeah. Kaya Rosh Hashanah is head of the year, or yan din ang New Year ng Hebrew calendar, no? Mm. So tamang time, at sabi niya rito, may tatlong commandment na dapat natin gagawin na major ito. Well, at least sa well, marami pa actually, pero ang basic na three is dapat wag daw tayong kakain ng may leaven for 7 days, no? Pangalawa, Libadura. tapos pangalawa, kumain daw tayo ng tinapay na walang libadura, yung unleavened bread. Yung isa, wag tayong kakain ng may libadura, tapos ang kakainin daw natin yung walang libadura. Tapos yung pangatlo, aalisin daw natin lahat ng mga pagkain o Mm. bagay-bagay na merong libadura. Aalisin natin sa bahay natin. So, yun ang pangatlo. Mm. Pang-apat, sabi niya dapat magkaroon kayo ng mag-congregate. Magko-congregate kayo on the first day and on the seventh day. Yung first day dapat walang work. Special Mm. Sabbath siya, no? So again, meron tayong 7 special Sabbath na yearly Sabbath on top of the weekly Sabbath, no? Yung una is the first day of the first month. Sorry, let me take it back. Yung first day of the Passover, which is Nisan 15. Well, actually, 14 ang kasi Passover yon. First day ng Feast of Unleavened Bread. Um, Mm. to be correct, no? Kasi later on, tinawag na Passover lahat yun eh. Kasamang Feast of Unleavened Bread. Pero actually, ang Mm. commandment is yung 14th day of Nisan, yung Passover, pero hindi pa yun special feast. Hindi pa siya yung no work. Hindi siya special Sabbath. Pero ang the 15th of Nisan is the first day of the Feast of Unleavened Bread
dapat yan no work. Kung tumama yan ng regular day, other than Shabbat, dapat no work. Tapos on the seventh day, Brad, linawin lang natin para mm, sa mga bago pa lang nating listeners na mm, yung binabanggit mo dito ng mga calendars is all about Hebrew calendar Hebrew calendar. na iba-iba sa Gregorian calendar na Ah, ginagamit natin ngayon. Iba yon. Hindi January pinag-uusapan natin dito. Ang equivalent ng Nisan ay either March or April, depende sa year ng, kasi iba ang year ng Gregorian calendar, iba ang mga months, no? So minsan nagfo-fall siya ng March, minsan nagfo-fall siya ng April, no? So again, ang mga special holidays, special Sabbath days, first day ng Feast of Unleavened Bread, seventh day of the Feast of Unleavened Bread, so yung dalawa, tapos isang day sa Sukkot, sa Pentecost, tapos isang day sa Yom Teruah o Rosh Hashanah, which is first day of the seventh month, tapos yung Yom Kippur, panglima, tapos yung first day of the Feast of Tabernacle, which is the 15th of Tishri, tapos ang pampito ay yung seventh day or yung eighth day ng Feast of Tabernacle, which is called Shemini Atzeret. No? Ito, Sister Deb, ito yung inatake ng October 7 ang Israel ng mga Hamas. Feast yun nung inatake sila. So, feast ng Shemini Atzeret, ang eighth day ng Feast of Unleavened Bread. No? Feast of the Tabernacle, sorry. So, may pito na annual special Sabbath day on top ng mga um, weekly holidays, no? So again, 'yun ang mga ano. Tapos kailangan daw mag-offer ng lamb, pero dahil walang temple, hindi natin magagawa ito, no? Pero yung mga ibang bagay, pwede natin gawin. Pwede tayong kumain ng unleavened bread, pwede tayong hindi kumain ng may leaven. Pwede nating alisin yung mga may leaven sa bahay natin. Pwede tayong mag-congregate. Tapos pwede tayong hindi mag-work on the first and on the seventh of Feast of Unleavened Bread. At pwede tayong magbigay din ng special offering. Especially, again, ito yung ano no, ito yung kapalit ng kapalit ng temple sacrifice, yung yung pagbibigay sa mga mahihirap, no? Yung mitzvot, yung ano natin, yung mga mitzvot natin. Tzedakah, yung tzedakah natin. So again, ang replacement, while the temple is not yet constructed, yung katulad ng temple na nasa likod mo, Sister Deb, yan yun, hindi pa naman habang hindi pa nako-construct, ang kapalit ng sacrifice is prayer, um, yung tzedakah, yung magbibigay tayo sa mahihirap, tsaka mitzvot. Ibig sabihin, gagawa tayo ng mga mabubuti, or we're gonna keep God's commandments, no? So yun ang mga commandment niya sa feast of Passover, no? Tapos hindi pwede ang mga ano, sabi rito kasi sa verse 43 ng chapter 12, hindi raw pwede ang foreigner. Kaya minsan nakala ng mga tao, ay hindi naman ako Jew. Foreigner ako, hindi sa akin yan. Okay, fine. Pero actually, ang foreigner na binabanggit dito is Ben Nekar. Ang binabanggit dito sa verse 43. Ang ibig sabihin, son of the enemy, hindi foreigner. Yun yung kapag may enemy, ano bang enemy? Yan yung mga kalaban ng mga Jew at mga kalaban ng mga antinomians, kalaban ng mga commandments. Yung mga nagsasabing wag nang i-follow ang commandments, yun, no? Tapos kailangan circumcise. Pero again, Mm. bakit pwede nating mapakain yung mga kapatiran na hindi circumcised, pero yung elements lang, hindi pwede yung Passover lamb. Kapag may Passover lamb na, hindi sila pwedeng kumain nun. Bawal. Unless na magpa-circumcise sila, no? Kaya nung araw, Sister Deb, merong element ang mga uncircumcised believers, may bread and cup lang sila. Kasi kaya Mm.
yun yung tinatawag nilang Lord Supper. Pero hindi naman talaga Lord Supper yon. Pinangalan lang nila yon, no? Oh, Passover talaga yun. practice lang nila. Oo. Kaya lang This, yung yung uncircumcised, nag-practice sila na hindi kasama yung totally na yan, yung yung portion pagiging lang ngayon. circumcised. Oo. Oo. Pag hindi ka circumcised, hindi ka pwedeng kumain ng Passover. So therefore, nasa ibang table ka. Nasa area pa rin, ibang Mm. table lang. Kasi hindi ka pwedeng kumain ng Passover lamb. Kasi nung sinulat ang New Mm. Testament or yung Messianic writings, na tinatawag nilang New Testament, eh, Oo. meron pang temple. Kaya may mga times na nakahiwala yung mga uncircumcised believers. Mm. Ano? So, yan yun. Ano? Ngayon naman, yung Feast of Unleavened Bread na nakalista naman sa Exodus 13:3-10 ay sabi ng Panginoon, huwag daw natin kakalimutan ito. Lagi natin alalahanin. Mm. At lagi, dapat walang leaven nga. No? Tapos, So Brad, oo. i-apply natin sa ngayong year 2025. Mag-start ba yung Pesach o Passover by April 12 ng gabi ng Um, hapon? I-check ko si student, Sundown. hindi ko na check. Pero It, around that um, mga ganun Basta Sunday, around second week ng oh, April. April, Yes. mga around that. So, i-confirm ko And then, next program. 7 days, it continued to 7 days because of the practice ng pag, pag-observe ng Feast of Unleavened Bread. Yan. Ito Yan yan. yung binabanggit mo. Mm-mm. So, may feast, may binabanggit na Feast of Passover, iba pa yung Feast of Unleavened Bread, no? Mhm. Although, nabanggit ko nga, pagdating ng second century, first century, panahon na nila Yeshua, ang tawag na lang nila ron, Pesach na lang. Nawala na yung Feast Mhm. of Unleavened Bread, parang nag-merge na, nag-merge na. So, kaya ang nangyayari, yung 14, nagiging preparation. On 15, yun ang lumalabas na first day of Feast of Passover. Kaya medyo nakakalito ang gospel Mm. minsan kasi parang iba sa dito sa Yun Exodus. nga, Pero minsan napansin ko talaga, ginulo talaga nila yung calendar, yung Hebrew calendar. Kapag ginulo nila yung calendar, iniba nila iniba nila para lang hindi natin masundan mm, yung pi- yung feast ng tama. Panginoon. So, yung tama Yeah. talaga. Pero So, nabasa ko yung Brad sa prophecy sa Old Testament, nakalimutan ko lang yung verse na babaguhin talaga nila yung calendar ng calendar ng mundo. yan, Kasi noon, ang unang-unang calendar, Hebrew calendar. yan, Kaya tukoy na tukoy pa yung mga piyesta. yan, At salamat na lang kasi ang Israelites and the Jews, preserve nila ito. Nagtitira ang Panginoon ng Nagpatuloy na, hindi remnant. siya nawala. Nagtitira ang Yeah, Panginoon ng may mga remnants na nag-iingat ng lahat ng mga kasulatan. Sila ang keeper ng covenant, sila ang keeper Yeah. ng Torah, sila ang keeper nun So, sila rin Kaya ang nga, Brad, isa rin ito sa dahilan kung bakit hindi ako basta-basta naniniwala doon sa mga nagsasabi na sila daw yung tunay na Israelites, pero hindi naman sa kanila galing yung mga kasulatan, hindi naman sila yung nag-ingat, pero sila nag-claim na sila yung tunay na Israelites. alam Okay. alam na pagka sinabi na ng ganon, alam mo na. Ayaw ko manggutin. Kasi ang mga Jew hindi naman sila nagsasabi, hindi nila kailangan i-prove na sila yung mga Jew. They don't even need to. Yes. Hindi naman sila nakikipag hindi Oo. talaga ako kami yung original Jew. Hindi Baka sila nakikipag-argue. makikipag-away ng Hindi rin ganon. sila nakikipag-debate. Uh, Kasi nandun na yun. Given na siya, given. uh, Hindi mo na kailangan palitan ng baguhin. hindi nalalayo yan, Sister Deb, na may isang foreigner tapos pinipilit na hindi ka Pilipino. Makikipag-away ka ba? Alam mo naman Pilipino ka. Ba't ka pa Pero yung iba, di, Pilipino talaga kung sino nagsasabi nun, malamang either inchik or ibang nationality. Oo. O, di ba? Ibang lahi. American citizen yun, malamang. So anyways, ganun din ito, no?
Going back At dito, saka, kung ah, gusto mong maging, ano ba, foreigner ka, gusto mong maging Pinoy, edi mag-Pinoy ka, walang yeah, problema. It's the sumunod ka same sa with Israel. requirement. Yes, Ganun din yung sa katas Israel. ng Pilipinas. It's Yeah, the same with Israel yeah, na nais nating maging kaisa o yeah, makakabit sa Israel. Kaya, we consider ourselves yeah. Israelites. Oo. So anyways, dito no, meron din law of the firstborn. Kaya hinihiwalay yung mga firstborn. Animals, pag lalaki, ah, pagka, pagka kinakain yung animal like lamb or goat, basta yun ang panganay. Once lang yan eh. Pag yun ang panganay, unang lumabas lalaki, sa Panginoon yun. After Mm. 8 days yata, kailangan mong ipatayin yon at i-offer mo sa Panginoon by means of kakainin mo in front of the Lord. No? Pag babae or nakapanganak na, yung kambing, yung Mm. lamb o I mean yung sheep, hindi na. O kung nauna ang babae na sheep, hindi na siya hindi yung kasunod niya na lalaki, hindi na yon ano, Mm. hindi yun ang i-offer mo. Ngayon kung sa mga ano naman, sa mga panganay na lalaki na tao, sa Panginoon yon, no? Kaya merong redemption of Mm. the firstborn. Mura lang naman yung redemption of the firstborn, no? 5 shekels lang yon. So parang equivalent lang yun sa magkakano lang yun, parang um, siguro wala pa yatang $100 yun eh. So mura lang. Tsaka minsan Mm. lang naman, di ba? Hindi naman yun every year mo ano, hindi mo yung ano, di ba? So pag unclean animal naman, for example, donkey or horse, i-redeem mo using yung clean animal. Clean animal Mm. ang pang-redeem mo. So, ngayon kung hindi mo i-redeem, baliin mo raw leg, patayin mo. Yun. Kaya ang mangyayari nun pag di mo pinatay, Panginoon din ang magpapatay nun eh. Tapos baka May, ka pa. may naalala lang ako, Brad. Related din ba ito dun sa pag-alay ni Alexana ni Abraham si Isaac? Well, Parang yes and no, i-offer niya. pero very clear kasi yung utos na i-offer si Isaac kasi challenge yun eh. Challenge siya ng Diablo. Makikita natin ito, hindi natin makikita to sa Genesis, makikita natin Oo, ito sa Book of Jubilee. ancient book. Kasi nung katulad ni Job, na si Satan nagre-report din sa Panginoon on his appointed time. Katulad ng Job 1:6 saka Job 2:1. Tapos challenge Mm. na sabi ng Panginoon kasi very proud siya kay Job, "Have you considered my servant Job?" Sabi niya, "who is faithful in my house." Mm. Tapos sinabi naman nung ano, kaya lang naman faithful yan dahil binibless mo eh. Pag inalis mo ang mga kayamanan yan, sigurado ako susumpa ka na yan. So ganun din si Abraham. Actually, nauna pa nga si Abraham eh. Um, Mm. So, so, nagpapatunay din, Brad, na ah, at the time of Abraham, ay alam na niya yung mga utos ng Panginoon na sa kanya ang mga firstborn. yes. Kaya, Meron kaya ng nung ano, gagawin talaga covenant. ni Abraham, gagawin talaga. Mm. Kaya pinigilan siya Iaalay ng niya si Panginoon. Isa. Sabi niya, wag mo sasaktan yung ano. Tapos sabi niya, now I know. Ngayon alam ko na hindi mo ipagkakait sa akin ang anak mo. Sabi niya. Kaya tinawag siyang kaibigan Mm. ng Panginoon. So, yun eh. Kaya actually, nung present yun, napahiya ngayon si Satanas, no? Ang kalaban. Nakita niya na hindi talaga ito si Abraham ibibigay niya kahit sino, kahit ano para sa Panginoon. Mm. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin, ano? Na walang anything or anyone na mas mataas, mas malalim ang pagmamahal natin kaysa sa kanya. Yan ang Mm. gusto niya. Dapat siya yung number one na malayong number one, hindi yung close number one, parang dikit na dikit, ano? Dapat medyo malayo Mm. siya. Siya yung number one. So, kasi in any case naman, mga kapatid, mga kaibigan, ano,
pwede naman tayong kunin ng Panginoon, o kunin sa atin yung hinihingi ng Panginoon, o kunin ang lahat sa atin, Panginoon. Maigi pa, ibigay na lang natin kung ano hinihingi. Kasi pwede pa rin naman niyang kunin, kanya pa rin naman yan eh. Di ba? So, kaya, yun, ano? Yun ang mga magandang ano ron, ano? So, ngayon, ano ang bright side ng judgment ng Panginoon, ano? Sabi dito sa Exodus chapter 12, verse 35 to 38, at ang mga anak ni Israel ay ginawa lahat ng mga salita na sinabi ni Moses na inutos ng Panginoon. Kasi inutusan ng Panginoon, sabi niya, puntahan nyo ang mga Egyptians at manghiram kayo ng mga kagamitan, mga ginto, mga pilak, ah, bago kayo umalis. Ngayon, isipin mo, Sister Deb, kung nag-doubt itong mga ito, ba't kami pupunta ron? Ba't kami pahihiramin? Di ba? So, Mm. pero sumunod sila eh. Dahil nakita na nila, alam mo kung bakit anong nakita nila, Sister Deb? Yung judgment ng Panginoon sa Egyptian, sila hindi kasali. Dahil sumusunod sila sa Panginoon. Especially yung pang-sampo. Mm. Walang namatay sa kanila, tapos patay lahat ng mga kalaban. Ngayon, Mm. sumunod na sila. Talagang nakita nila. Kaya Mm. pumunta sila sa mga Egyptians, nanghingi sila ng, sabi niya, pahingi ng ano, ng mga gamit, saka pera, saka lahas, ginto. Binigay naman. Saka, Binigay. I think because of the fear, may Oh, fear sila. pero Takot sister, sila sa Diyos ng Israelite. tingnan mo ito gusto ko lang i-point out ito ano. Naalala mo yung bago Passover din ito, malapit na mag-Passover. Yung ang Mm. Panginoon ay pupunta na sa Israel, sa Jerusalem. Sabi niya sa mga disciples niya, pumunta kayo doon sa city, tapos merong isang animal doon, yung colt, na hindi pa nasasakyan. Ngayon, kunin niyo yun, dalhin niyo sa akin. Kapag may sumita sa inyo, sabihin niyo, kailangan ito ng Panginoon namin. At papayagan kayo. So, ganun na. Isipin mo kung nag-doubt yung mga apostle, ba't naman sa amin ibibigay? Ganun. Bakit kilala ka ba nun? Mm. Bakit, paano may prove namin? So, Di ba? Walang argument na ganun eh. pagpapatuloy na yun na kapag sinabi ng Panginoon, sumunod ka na. Sumunod ka na kasi naka-ready Wala na kang yon. sasabihin. Naka-ready na Yes, yun. So, pumunta ready. sila, ganun nga, inalis nila, may sumita nga. O, ba't mo inaalis yung donkey ko? Sinabi nila, kailangan ito ng Panginoon. Oh, they were let go. So ganun din itong mga Egyptians, mga Israelites sa Egyptians. Sinabihan sila, pinapupunta kami ng Panginoon dito, bibigyan mo raw kami ng mga silver and gold. Ay, oo, ito, sa na. Pinamigay na. Oo. Mm. Kasi nung pumunta doon, I'm sure na sinabi nila na utos ng Panginoon. Hindi sila yung pumunta lang ay, pumunta ron, tapos, anong Dahil ginagawa mo gusto dyan? nila. Wala lang. Mm. O bibigyan, pahingi ng anything. Hindi tingin ko sinabi nila na utos ng Panginoon ito. Kaya nagbigay, Yes. natakot na eh. Sabi niya masyadong malakas itong mga God of Israel. Yan, ano. So, sinabi na. So anyways, baka wala na tayong oras, Sister Deb, ano, dahil Yes. kulang So, tayo sa oras. No? at okay, so nakita po natin ang mga kababalaghan, ang power ng Panginoon sa pamamagitan ng mga saklot na pinadala ng Panginoon at dahil doon, on the ninth plague ay nagpaubaya si Pero at nakita na niya na talagang mali, hindi kaya, kahit sino hindi kayang kontrahin ang kalooban ng Panginoon. At napatunayan din natin dito, at sinabi sa Torah portion ngayon, yung unang-unang Passover na ginanap during the ninth plague. And at the same time, dahil dito nagpasimula yung taunang pag-celebrate ng Passover ng Israelites, ng mga Jews, ng mga Messianic, lahat ng mga naniniwala at nais sumunod sa utos ng Panginoon. At kasama doon sa Passover ay nalahat dito yung unang-unang unleavened bread. Pag-observe ng Feast of Unleavened Bread. And also, naging festival siya, good for 1 week na hindi tayo kakain ng leavened bread. Hindi puro unleavened lang ang kakain natin hanggang sa next Sabbath. After ng Yes. Oo. Passover to next Sabbath. Yan, Okay, so yan oo. po ang kabuuan ng ano yung moral, ano yung mga
lessons na kuha natin dito. Paulit-ulit na pinapatunayan dito na ang pagsunod sa Panginoon ang siyang magiging daan para tayo ay maligtas, para tayo ay mapabuti ang buhay at hindi tayo mapahamak. Yan Yeah. po. And at the same time, patuloy na ang grace ng Panginoon at ang kanyang protection ay nakatuon lamang doon sa mga sumusunod sa kanyang mga panukala at sa kanyang mga instruction. At naging daan din to para maging parang binigyan ng bagong panimula ang Israelites. Bagong buhay mula sa buhay na nasisikil sila ng mga iba't ibang idols ng Egypt na hindi sila malayang nasa-celebrate ang piyesta ng Panginoon, yung malayang nasa-serve o na paglilingkuran ng Panginoon. Dahil yun ang yung unang-unang dahilan, di ba Brad, Yeah. na bakit sinabi nila pero na palayain mo kami upang makapagsilbi kami para makapag-serve kami sa aming Panginoon. Yeah, no. Yan. So, lumilitaw dito na yung mga piyesta ng Panginoon is also about serving God. Yes. Hmm. Okay. So, yan po. At dito po natatapos ang ating pagtatalakay ng Kapasyabu. At ang mga kapayagan ngayon ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Visayas Sorcerer Ministry. At kung i-like po lang po kami upang masundan niyo po lahat ng mga lessons doon ay nakapost. At marami pa rin po tayong matutunan kapag babalikan po natin yung iba't ibang mga lessons, mga Torah portions ng mga nakaraan, lalo na hindi natin na pakinggan o nabasa o dahil sa ating maunawaan yung mga paliwanag tungkol sa mga bawat Torah portion. At dito lamang po yan, iniahayag sa ating programa, Light of Messiah, Ilaw ng Mesiyas. Programa Ilaw ng Mesiyas na nasa programa din po ng Wow My Radio program every 2 o'clock in the afternoon. Ako po yung lingkod, Sir Debbie Ferrello with Brother Richard Seaton na patuloy na umabati sa inyo na Shabbat Shalom. Shalom.